Makamusta po kayo? Malamig po ba? Oo, malamig, sobra. No? Yung lamig ay nanunukot sa mga buto. Lalo na kaming mga nagkakaroon ng tinatawag na nagka-jumojonda na. Medyo kailangan ng pampainit ng tubig para at least kahit paano lumamig yung mainit yung pinapaligo. Amen! So, bago ko po simulan yung aking teaching o yung aking preaching, no, mula sa salita ng Panginoon, ay gusto ko po siyang simulan sa maikling kwento. No? Meron pong isang Kristiyano na babae na kung saan tinaningan na siya ng doktor ng 1 o 2 buwan. No? At mamamatay na siya. Dahil po siya ay Kristiyano, alam niya yung kwento patungkol kay Hezekiah, si King Hezekiah. Si King Hezekiah po ay tinaningan na rin siya ng Diyos. Nasabi ng Diyos kay Isaiah, puntahan mo si King Hezekiah sapagkat si Hezekiah ay mamamatay na. So sa madaling salita, magpipray lang ako sandali. In the name above every name, in the name of Jesus, I declare the mighty presence of the Holy Spirit. In the name above every name, in the name of Jesus, I rebuke any form of distraction and obstruction of the devil in Jesus' name. You have no legal right. You have no authority in this place because this place is redeemed by the blood of Jesus. Now you, Satan, and your demons, and your cohorts, leave this place. In Jesus' name. I bind any lacking interest in the Word of God, any blocking demon, in Jesus' name. Go, live in this place. I bind any distraction and obstruction of the devil in Jesus' name. In Jesus' name. Go, live in this place because this place is redeemed by the blood of Jesus. This place is a holy place. This place is the holy place. Tahanan ito ng Diyos. Kaya wala kang karapatan na manatili sa lugar na ito. Father God, I lose, Lord God, the Spirit of the Almighty God, the mighty presence of the Holy Spirit. I lose, Lord God, an open mind, open heart, spiritual mind, spiritual eyes, spiritual heart. Lord God, in the name of Jesus, I lose, Lord God, the standing of your word. Hungering for your word, hungering for your reality. In the name, above every name, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, ikaw po ang siyang mataas at kami ang siyang mababa. Makita ka nila sa amin at kami maitago mo, Panginoon, at the cross. Father God, we thank you, we bless you, at hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, mag-minister ka sa puso ng bawat isa po sa amin. In Jesus' name, amen. Amen. Nalakaan nga natin ang Praise God! Praise God! So, itutuloy ko ho yung kwento. So, sa madaling salita, pinalingan na ng babae nito yung tawag nito ng 1 to 2 months, mamamatay na siya. Dahil Kristiyano siya, no? Nag-pray siya. Nalaman niya yung kwento. Alam niya yung kwento kay King Hezekiah na dinagdagan ng Diyos ng 15 years itong King Hezekiah. Nagmakaawa siya sa Diyos, Lord, bigyan niyo rin po ako ng 15 years katulad ni King Hezekiah. Sa madaling salita, tinugon po siya ng Diyos sa kanyang panalangin. Binigyan siya ng 15 years para mabuhay ulit yung babaeng Kristiyano. So, dahil binigyan siya ng Diyos ng 15 years na panibago, in-enjoy po niya yung buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang ginawa po niya, alam niyo kung ano? Pumunta ng parlor, nagpabanat ng mukha, no? Nagpaganda. Hindi masama, no? Hindi masama yan, no? At nagpakulay,
nagtapatapos ng kilay, etc. Binago niya lahat ng meron sa kanya. Pumunta sa parlor. Paglabas sa parlor ngayon, eto na. Bigla siyang nabunggo, namatay, humarap sa Diyos. Pagharap niya ngayon sa Diyos, ang sabi po niya ay ganito, Lord, sabi ng babae, Lord, di ba sabi mo, bigyan mo ko ng 15 years? Alam niyo, sagot ng Diyos, ano? Sabi niya, Aba, anak, ikaw ba yan? No? Bakit? Kasi kahit ang Diyos ay hindi siya nakilala doon sa pagbabago ng kanyang mukha. No? Ano yung lesson? Ito'y kwento lamang. No? Ano yung lesson na gusto natin makita? Ang lesson is, binago yung outward appearance, pero hindi binago yung inward appearance. Nakukuha po ninyo? Binago yung kanilang panlabas, hindi binago ang panloob. Binago nila yung mga bagay na meron sa kanila. Inayos ang lahat ng meron sa kanila doon sa panlabas, pero hindi binago ang ugali. Amen. Mahalaga po yung panloob. Sabi nga ng mga kalalakihan, aanin mo ang ganda o ang pangit naman ang kalooban. Diba? Di ba ang itsura ay hindi kagandahan, pero ang kaloob-looban naman ito ay kagandahan. Mas naantig ang mga ibang mga tao kapag ang kalooban ay maganda. Kaya, hindi pa tapos yung ating yung ating January, part pa rin siya ng ating New Year's Day. Darating sa Wednesday, 31, tapos Webes, February 1, 11 months na lang, Pasko na. No? So sa madaling salita, ito pa yung parte pa lamang ng panimula ng ating pong mga buhay. Kaya this morning, gusto ko pong i-share sa inyo yung topic o yung pag-aaralan natin, yung message na pag-aaralan natin ay ito. Sorry po. Bagong taon, bagong buhay. Amen. Bagong taon, bagong buhay. Masarap pong simulan yung ating bagong taon ng tama. Maraming mga tao, di ba tayo, pag New Year's na, papasok na yung bagong taon, ang dami nating wish list. Tama ba yun? Meron ka bang sinabi, ngayong bagong taon, mag-iipon na ako? May mga nagsasabi kayo ng ganon? Ngayong bagong taon, magpapapayat na ako. May mga ganon, ano? Gumagawa tayo ng New Year's resolution. No? Katulad ko dati, paulit-ulit kong mini-wish ko to eh. Yung aking huntyan, dahil malaki po siya eh. Ginagusto ko siya maging puto-puto. Alam niyo yung puto-puto, yung ano nito, yung mga abs, ano? Para pag nakita, kahit pag naghubad ka, no? Parang ano lang, anong pangalan nito? Jericho Rosales lang. Alden Richard lang ang peg. No? So, gusto mo baguhin yun eh. Problema na nawala ako sa disiplina. Ay, bis na puto-puto yung lumabas, monay ang lumalabas. No? Hindi ko mapaliit. No? So, ang nagiging problema, kung bakit hindi natin nasisimulan ng tama. Kasi nga, tama naman yung sinimulan mo eh. Pero hindi mo natapos. Bakit? Nagkulang tayo ng disiplina. No? Para baguhin yung bagay na dapat natin baguhin. Kaya sabi po ng ating teksto, yung ating pong pag-aaralan, sabi po niya ganito, magbagong buhay na kayo, iwan ninyo ang dati ninyong ginagawa. Jeremiah 7 verse 5. Sabi po yan, nasalita ng Diyos. Magbagong buhay na kayo, iwan na ninyo ang dati ninyong buhay, o yung dati ninyong ginagawa. Yung mga dati, meron tayo. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Yung mga dating ugali na meron tayo na hindi maganda, iwan na natin yun. Yung mga kinasusuklaman natin ugali, iwan na natin yun. Magbagong buhay na tayo. Ito 2024 na ito, maraming pangako ang Diyos sa atin. Kung ito ay lalakaran lamang natin, itong mga pangako ng Diyos natin, sasabihin ko po sa bawat isa sa atin, our life is never be the same again. Magbabago po yung direksyon ng ating buhay, yung ating mga pananaw, yung ating mga pinaplano. Bakit? Kasi sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. No? Meron pong dalawang bagay na Diyos na gusto kong ibigay. One is the bad news and the good news. Yung unahin natin yung bad news. No? Yung bad news. Yung bad news natin noong 2023,
Hindi na natin ito mababago. No? Hindi na natin mababago yung 2023. Tapos na yun eh. Sino po sa inyo na 2023 nasaktan? Nabigo, nawasak. May mga salita ang nabitawan, no? Na may mga salita ang nabitawan sa kapwa mo, hindi mo na mababawi yun. Na-damage na eh. Hindi na natin maibabalik yung buhay na nawala noong 2023. Hindi na natin mababawi pa yung mga bagay na nakaraan sa atin noong 2023. Past is past. No? Yung mga na-broken hearted dyan, baka meron naman. No? Kumakatok po ako. Start to move on, kapatid. Kapag binabalik-balikan mo yung mga nakaraan mo in the past, hindi ka makakarating sa paruroonan mo. Naalala niyo po ba yung kwento sa Bible, si Lot, yung asawa ni Lot na naging asin? Ang pangako ng Diyos sa kanila ay pumunta ka doon sa lugar na yon, sapagkat yung lugar ng Sodom at Gomorrah susunugin ng Diyos. Sa lugar ng Sodom at Gomorrah susunugin ng Diyos, kaya pumunta ka doon sa lugar na yon, sabi ng Panginoon. Dahil ho yung Sodom at Gomorrah, city ho ito eh. City. Pag sinabing city, hindi utso. Wala tamawa. Ibig sabihin ng city, syudad. Syudad ito. Nandito na lahat ng kailangan nila. No? Syudad ho ito. So, nangyari, pinapupunta sila ng Diyos doon. Sabi niya, pumunta ka doon. No? Ang ginawa po ni Lot, may asawa ni Lot, habang tinuturo ng anghel, yung lugar na kanilang pupuntahan, anong ginawa po? Tumatakbo sila, pero lumilingon sila doon sa kanilang pinanggalingan, doon sa Sodom at Gomorrah na sinunog ng Diyos. Alam niyo po pala kung bakit sinunog ng Diyos sa mga panguhan ngayon? Alam niyo po ba kung bakit sinunog ng Diyos sa Sodom at Gomorrah? Alam niyo po ba? Tabi-tabi po sa mga LGBT. Tabi-tabi po sa mga homosexual. Doon po nagsimula ang homosexual doon sa Sodom at Gomorrah. Kaya sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Sinunog yun. Bakit? Kasi nagsimula doon yung homosexual. Ayaw na sipingin yung kanilang mga asawa. Gusto nila yung kapwa nila, kapwa lalaki, kapwa babae. Kaya nagalit ang Diyos. Sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. So, sa madaling salita, kaya hindi nakarating doon sa paroroonan yung asawa ni Lot. Ano ho yung nangyari? Binalikan niya, tinignan niya yung kanyang pinanggalingan. Kaya kapatid ko in faith, kung gusto mong puntahan yung tinuturo sa iyo ng Diyos, dahil doon maliligtas ka, dahil doon natin yung promise ni Lord, dahil doon may merong magandang mangyayari sa buhay mo, huwag mo nang likunin yung nakaraan. Amen. Huwag na natin balikan yun. Kasi, pag binalikan mo yun, hindi ka makaka-move forward, iikot na lang ang buhay mo doon sa lugar na yun. Magiging mega ka. Alam niyo yung mega? Lahat ng taong lalapit sa iyo, pinagdududahan mo. Lahat ng mag-o-offer sa iyo ng pagmamahal. Ako po, paglokwa na ako. Ikay, kiwari ka na ako ito. Ganun eh. Lahat na lang pag-iisipan mo na hindi maganda. Kasi nga umiikot ka lang doon sa mga bagay na iyong nakaraan. Let us focus doon sa tinuturo ng Panginoon. Ano yung sabi ng Diyos? Isaiah 43, verse 17. 43, verse 17. Pakibasa, ano sabi? Ito ang sinabi niya, ang mga nangyari. Noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Amen. So sabi dito, ito sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot. Ilibing sa limot, kailan daw? Kailan daw yung ililibing? Ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi isang buwan, kundi yung mga nangyari sa iyo na masasakit in the past. Ilibing sa limot. Ang problema, yung mga nakaraan natin, pinipilit natin hukain. Nilibing mo na nga eh. Pinipilit natin hukain. Kapag ang isang patay, nilibing mo at hinukay mo uli, ano hong mararamdaman mo? Masangsang, may amoy, mabaho, nakakasulokasok. Yung amoy, kapag ang isang patay ay hinukay mo. No? Kaya kung ano nangyari sa iyo in the past, ng 2023 na masasakit,
no? Ilibing mo na yan sa limot. Limutin mo na ngayon. Hindi bukas, di mamaya. Susunod na ako, bagong taon, magbabago. Susunod na taon na ako, aayusin yung dapat kong ayusin. Ang sabi ng Diyos, ngayon. Kapatid, hindi isang aksidente kung bakit ka narito ngayon. Hindi isang aksidente kung bakit dinala ka ng Diyos ngayon. Bakit? Sapagkat pinapaalala sa iyo ng Diyos na merong bukas na naghihintay sa iyo. May pag-asa na naghihintay sa iyo. Amen. Limutin na ngayon. Kaya nga kung ano man yun, no? Limutin natin. Alisin na natin yun. Past is past. Pangalawang news, good news. Yung mga nakalipas natin, yung mga nakaraan natin, no? Meron tayong pwedeng matutunan. Amen. Yung mga sakit na naranasan natin, part yun ng lesson na dapat nating matutunan sa ating pong mga buhay. Kaya nga napakaganda ng kalendaryo na kung saan nagsisimula uli, sapagkat nais ng Diyos na tayo magsimulang muli sa buhay. Amen. Kaya nga baguhin. No? Meron tayong, we can learn from the past. Meron tayong natutunan na hindi dapat natin ulitin ngayong 2024. Amen. Yung 2023 mo, alam mo doon ka nadapa. Alam mo doon ka nasaktan. Alam mo doon ka nagkamali. Alam mo yung mga desisyong ginawa mo noong 2023, nagkamali ka doon. But this 2024, natutunan mo yun. Next time, hindi ko na ulit gagawin yun dahil doon ako nadapa. Doon ako nasaktan. Amen? Kaya nga, meron tayong natutunan. Pwede tayong magsimula uli. Kaya napakagandang simulan ng buhay natin, no? Nakasama ang ating Panginoon. Amen? Anong pangako ng Diyos? Madali lang po ito. Napakadali lang. Anong pangako ng Panginoon? The promise of God in 2024. Look at this, people. Ano yung promise ni God sa atin? Sabi niya ganito. Isaiah 43:18. Narito at masdan ang nagawa kong isang bagong bagay na hanggang ngayon hindi mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ano yung promise? The promise of God in this 2024, ako'y magbubukas ng isang landasin. Ibig sabihin, nagbubukas siya ng mga opportunity. Nagbubukas siya ng panibagong yugto ng iyong buhay. Amen? Nasabi niya ganun, masdan, narito at masdan, tingnan mo! Tingnan mo! Itong binubuksan ko para sa iyo. Malay mo 2024, dito aangat ang buhay mo. Amen. Malay mo 2024, no? Dito mo makikita yung mga hinahanap mo. Kapatid, ang pintuan na yan binubuksan ng Diyos. Ang sabi sa Book of Revelation ay ganito. Ang sino mang ang sinarhan ng Diyos ay walang sino mang makapagbubukas. Ang binuksan ng Diyos ay walang sino mang makapagsasara. Kapag binuksan ng Diyos yung opportunity na yun, mananatiling bukas yan. Ang tanong, papasukin mo ba yung bukas na oportunidad sa buhay mo? Malay mo, diyan ka bibigyan ng magandang trabaho. Malay mo, diyan kayo magkakaroon ng healing and restoration sa pamilya. Malay mo, diyan ka uunlad. Malay mo, bibigyan ka ng negosyo ng Panginoon. Malay mo, magta-travel ka to abroad. Walang makapagsasabi nun. Basta mahalaga, yung pintuan na yan, bukas. Ang tanong, susundin mo ba, papasukin mo ba yung landas o yung bukas na pintuan na yan para sa iyo? Papasukin mo ba? Baka natatakot ka. Baka anong mangyari sa iyo. No? Kaya nga, people of God, tingnan mo, pakiramdaman mo yung pintuan na yan. Kaya kapag mga tao pumupunta sa iyo, baka ito na yun, baka ito na yun, baka ito na yun. No? Meron palang pangako. Itong 2024, may pangako ang Diyos sa atin. Huwag kang matakot kumakbang. Huwag kang matakot magsimula uli. Huwag kang matakot na nasundan yung pinaplano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya kapatid, in this 2024,
Hindi natin masisimulan yung buhay natin hanggat hindi tayo nagsisimula sa Diyos. Amen. Ang problema ganito, gumagawa tayo ng New Year's resolution by our own. Naalala ko nung high school ako, gumawa ako ng New Year's resolution. Isa sa mga New Year's resolution ko, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom, hindi na ako magsisinungaling, no? Hindi na ako mangungopia, no? Hindi na ako gagawa ng mga bagay-bagay. Yun ang aking yun yung aking New Year's resolution noong mga panahon na yun. Noong una, maganda pa eh. Maganda pa noong una. Pero na-violate yung isa, na-violate yung isa, na-violate yung isa, na-violate yung isa, hanggang sa totally hindi ko na-violate. Bakit? Anong nangyari? May kulang. Kasi ginawa ko yung pagbabago na gusto kong mabago by our own strength. Sa pamagitan ng lakas ko. Dahil gusto ko lang. Nakalimutan ko, hindi ko pala kayang baguhin yung buhay ko. Ang kayang bumago ng buhay ng tao, walang iba kundi sa Diyos. Kaya kung gusto natin mabago yung buhay natin, simulain natin ito sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sabi ng isang awit ay ganito. Alam niyo yung awit? Bagong taon na'y magbagong buhay. Di ba? So gusto mong mabago yung buhay na meron tayo itong taon na ito at sa susunod na taon pa hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Simulan natin ito sa Diyos. Ang pagbabago ng buhay ay simulan sa Diyos. 2 Corinthians 5:17. Sino pwedeng magbasa? Mark, pakibasa, please. Kaya mag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Amen. Sabi niya dito, kung gusto natin magkaroon ng bagong buhay, bagong nilalang, bagong pagkatao, kailangan natin makipag-isa kay Kristo. Sabi niya, kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Isa na siyang bagong nilalang. Kapag ang tao ay nakipag-isa, isinurrender, isinuko, isinabmit, ipinailalim ang kanyang buhay sa harapan ng Diyos na, Lord, wala akong magagawa. Kung wala ka, baguhin mo ang buhay ko. Kapag ipinagkatiwala na natin sa Diyos yung ating buhay, sasabihin ko po sa inyo, totoo siya, buhay siya, siya po ang nagbabago ng buhay. Yung iba, alam na yung testimony. For the sake lamang ng ating mga bisita ngayong umaga, bago po ako nakakilala, ako ho'y former addict. Nagbibenta ako ng mga pinagbabawal na gamot. Former ako nun. At dumating sa punto, yung buhay ko, dahil ako ho yung panganay sa amin, ako ho yung kanta ni Freddy Aguilar. Alam yung kanta ni Freddy Aguilar, yung makaidaran ko dyan. No, yung bang, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, pagising sa umaga, sermon ng almusal. Alam yung kanta na yon? No? Yung Estudyante Blues? No? Dahil ako panganay, mataas yung expectation ng magulang mo, pero hindi ho yun eh. Napuno ng galit, napuno ng hinanakit ang aking puso dahil naghahanap ako ng something within in our family. Hindi ko nakita, kaya ang buhay ko napunta sa mga barkada at yung barkada ang nagturo sa akin ng gumawa ng hindi maganda. Dumating sa punto ng buhay ko, ako ho ay nagpatiwakal, nagbigti dahil sa sobrang bigat ng aking pong kalooban. Pakiramdam ko, hindi ako mahal ng magulang ko. Pakiramdam ko. Hindi ako mahal ng magulang ko, kaya ako nasubukan ko kong magkitil ng buhay ng 3 beses. Isang tumalon sa building, pangalawa magpasagasa sa kotse, pangatlo yung pagbibigti. Hindi po inalaw ng Panginoon. Meron pala sa dakilang plano sa buhay. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya ho ang nangyari, no? Ang nangyari, eto na, pumutok yung pinatubo. Pagputok ng pinatubo. Kasi sumama na ako sa iba't ibang organisasyon, no? Sa iba't ibang organisasyon ng mga churches. Hindi ako nabago, no? Hindi nandun pa rin. Kaya ang natutunan ko, hindi pala porke pumasok ka sa isang simbahan, no? Mapabago ka, no?
Ang kailangan pala ng pagbabago, hindi yung church. Ang kailangan ng pagbabago ay mismo magkaroon ka ng personal na relasyon kay Jesus. Yun pala yun. Umaten ako sa ganitong church. Umaten ako sa ganitong church. Umaten ako. No? Umaten ako doon. Pero hindi na bago. Pero nung nakilala ko si Jesus, tinanggap ko si Jesus, nagpailalim ako, sinurrender ko yung buhay kay Jesus, boom! Doon nagkaroon ng pagbabago. January 2, 1992, ako po ay naborn again. Bago ako naborn again, pumutok yung pinatubo, uminom ako ng 10 boteng Red Horse. Hinarap ko ang Diyos, tinuro ko yung aking kamay. Kung totoo ang Diyos, bakit hanggang pagbuhay ko, hanggang ngayon, ganito pa rin? Kung totoo ang Diyos. Miserable ang buhay ko kung totoo ang Diyos. Umaten ako ganito, nagsimba ako ganito, pumasok ako sa born again, wala pa rin. Kung totoo ang Diyos. Sabi ko, Lord, bukas, pupunta na ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. Bahala ka na kung ano man meron. Pagdating ko sa Maynila, hindi trabaho nakita ko. Alam nyo, nakita ko? Si Jesus. Si Jesus. Kasi yung titirhan ko, tiyuhin ko, pastor. Doon sinilya sa akin yung buramdan. Mula noon, hanggang ngayon, patuloy na binabago ng Diyos ang buhay ko. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga po, kung nais mong simulan ng pagbabago ng buhay na meron po tayo, simulan natin yan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang kayang bumago ng buhay na meron tayo. Wala nang iba pa. Kahit ang simbahan na hindi ka kayang baguhin ito. Kundi ang simbahan, ituturo lang niya sa iyo kung ano ang tama at mali. Ang simbahan, maganda yan. Umaten ka, maganda yan. Pero hindi yan enough to save you. Para maligtas ka, para mabago ang buhay na meron tayo, si Jesus. Makipag-isa tayo kay Jesus. Sapagkat si Jesus ang babago ng takbo, ng direksyon ng ating buhay. Amen! Siya lang yun! Siya lang yun. Dahil ako ho, hindi naman nag-aral. Yung direksyon ng buhay ko, pasira. Adik nga po ako eh. Mahaba po. Iniidolo ko si Robin Padilla eh. Kasi kaganon din ako. Kaganon din ako. Barbara. Mga ganun ba? Yun, dahil pinasok mo yung fraternity, ganun ka rin, siga ka na rin eh. Wala. Yung mga barkada mo, alam mo, yung mga barkada ko, si Mandu, apelido niya, Rukot. Barkada ko po yun, si Mandu, apelido niya, Rukot. Oh. Yung isa pang barkada ko sa palengke, pangalan niya, Sik. Apelido niya, Wat. Alam na kung ano ibig ko sabihin, ito ho yung buhay na ginagalawan ko. Mga barkadang mandurukot, mga sikwat, kaya natuto. Alam niyo sa palengke, gaganon ka lang. Kaya yung mga wallet niyo, cellphone niyo, di nyo namamalayan. No? Bigla na lang makuha yan. Kasi magagaling. Tatulad na sabi, walang pwedeng bumago ng buhay ng tao maliban kay Jesus. Sino mo ba si Brother Robert ngayon? Dati si Brother Robert Sangano, pero salamat, pinago ng Diyos ang aking buong pagkatao. Amen? Kaya kung nais natin mabago yung buhay natin, simulan natin yan sa Diyos. Because God is a God of beginning. Amen? Pangalawa, no? Kapag tinanggap natin si Jesus, pinailalim natin ang ating sarili, na totoo sa ating puso, ang gagawin ng Diyos ay ito. Ezekiel 11:19. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng puso. Alin? Masunurin. Sino pwedeng gumawa niyan? Ang Diyos.
Papalitan niya ng bagong puso kasi yung puso natin mandaraya. Yung puso natin ay meron pagka-rebelde. Pag gustong white, yung white nagiging blue, nagiging itim, no? Pero kapag si Jesus, pinailalim natin yung ating buhay kay Jesus, bibigyan kanya ng bagong puso at ng bagong espiritu. Yung masuwain natin puso, papalitan ng Diyos ng puso ng masunungin. Kaya masusunod mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Masusunod natin. Kasi nga pinalitan na ng Diyos yun eh. Mas sinusunod mo ang Diyos. Yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya natututo kang umatin, magbasa ng Bible, makipag-fellowship. Bakit? Kasi yun ang hinahanap ng Espiritu mo. Para gustong-gusto ko siyang makita. Gusto-gusto kong marinig yung mga salita ng Panginoon. Kasi nga, binigyan ka ng bagong puso. Yung pusong masuwayin mo, na ayaw mo sumamba, ayaw mo umaten, ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mag-pray, papalitan ng Diyos yun. Kaya marami mga Kristiyano tumanggap kay Jesus nung na-born again, nagiging prayerful. Nagiging palabasan ng salita ng Diyos. Nagiging religyoso. Mga lumalabas sa kanila mga bibig na dati, puto kutsita, anak ng tamalis, puto tumbong. Pero nung tinanggap nila si Jesus, hallelujah, ang lumalabas sa bibig ay purong magaganda. Praise the Lord, hallelujah, Lord, Panginoon. Diba? Wala po, oh God, Rabashatalamakatari. Kapatid, tulad ng sabi ko, God is not God of accident. Maaring inalaw ng Panginoon makarating ka dito. Sino nagtulak sa iyo? Maaring kaibigan mo, kapitbahay mo, pero naniniwala ko, ginamit ng Diyos yung kapitbahay mo para dalhin ka rito, para makita mo at marinig mo sinasabi ng Diyos. Tapakan nga natin ang Panginoon. Sasabihin mo ngayon, parang ako yata yung pinatatamaan mo, pastor. Parang ako yan, yung buhay na kinukwento mo, parang ako yata yan. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na masira buhay mo. Gusto ng Panginoon bigyan ka ng direksyon ng buhay mo. Kaya ka inalaw ng Panginoon na nandito ngayon. Para mapakinggan mo kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya kabuti. Anak, gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Pero pinipili mo yung buhay na yan. Hindi ka pinipersa ng Diyos. Meron tayong kalayaan pumili kung ano gusto natin, tama o mali. Meron tayong kalayaan pumili. Inaalaw ng Panginoon, eto yung mga pangako ko sa iyo, anak. Eto. Kaya nga, inalaw ng Panginoon na nandito ka ngayon para marinig mo kung gaano ka nakamahal, kung gaano nakabuti, kung gaano siya nais lang i-direct yung buhay na meron po tayo. Bibigyan niya tayo ng bagong puso kapag once na si Jesus pinaghari natin sa ating puso. Pangatlo, the verse. God, in the beginning, God created. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng simula. Sabi dyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos na simula. Kaya niyang simulan ang mga bagay na sira. Kaya niyang simulan ang mga bagay na kahit wala pa. Kaya niyang simulan. Kaya niyang simulan. May mga pasta ay nasira. Kaya niyang buuin yun. Because God is a God of restoration. May mga bagay na nawala. Kaya niyang bigyan uli, magpatubo uli ng puno. Kaya niyang uli magpalabas ng mga bagay na yan. Minsan, yung mga taong mahal natin, sinasaktan tayo. Iniiwan tayo. Pero hindi pala natin alam. Kaya pala inalaw ng Panginoon, umalis na yun dahil hindi siya karapat-dapat sa iyo. Dahil ng Panginoon, bigyan ka ng bago, ng tao, ng totoong magmamahal sa iyo. Diba? Ganun. Inaalaw ng Panginoon na mawala sila. Masakit, totoo, napakasakit. Pero hindi mo pala alam, bibigyan ka ng Panginoon ng mga tao na totoong magmamalasakit sa iyo, totoong magmamahal sa iyo, paliligiran ka ng mga taong yun. At yung mga taong yun, sila ang magtuturo sa iyo patungo sa plano ng Diyos sa iyo. God is a God of restoration. Kaya niya mag-create na panibago. One time, ako po ay nakadalo sa isang family gathering. At habang kami po ay in-invite, nagsalita ng konti doon, then nag-pray. Nung nag-pray na po kami,
the Lord impressed me, nilagay ng Diyos sa puso ko ang ganitong klaseng pakiramdam. Nasabi ko, meron po sa ating kalagitnaan, yung pamilya halos pawasak na. Naghihintay na to decide na hiwalay na tayo. Meron po dito ngayon in the family. But I don't know what happened. Hindi ko kayo kilala, but kilala kayo ng Diyos. But the Lord impressed me na meron ganito. Gusto ko po sabihin sa inyo, sabi ko po sa kanila, God is a God of restoration. Ano mang sirang pamilya, kayang buuin ng Diyos. Because God is a God of restoration. For with God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Kaya niyang baguhin ang mga bagay na dapat niyang baguhin. I-restore, katulad ho ng isang